Ito yung Redmi Turbo 5 na posibleng magiging Poco X8 Pro natin sa global version. Meron itong bagong chipset na MediaTek Dimensity 8500 Ultra, naka-AMOLED display with 120Hz na refresh rate. Meron din tong RGB lights at mataas na battery, 7560 mAh capacity. Kaya samahan nyo ako sa video to, mag-test tayo ng mga games, i-check natin yung camera at features at kung ano pa yung mga pros and cons ng Redmi Turbo 5. Okay, kung sakaling ito yung magiging Poco X8 Pro natin, sigurado merong mga bagay na i-downgrade nila, like yung battery at pati na rin yung RGB lights nito. Pero maling naman natin hindi magbago yung specs, so abang-abang kayo sa review natin ng Poco X8 Pro. Ang selling price naman nito nasa 21 to 22,000 at pwede natin mabili yan sa link sa description box. Pero bago nyo bilhin to, mas maganda na hintayin natin yung Poco X8 Pro at baka mas mura at global version na yung makukuha natin kasi itong phone na to is China phone at wala tayong official warranty. Pero kapag nilabas ko na yung video ng Poco X8 Pro, check nyo agad yung description box natin para makita nyo yung mga early bird price at mas makakamura pa kayo, so malapit na po yan. Well anyway, ito yung makukuha natin. Sa loob ng box meron tayong 100 watts of fast charging, SIM ejector pin na may kasamang bayabas, Type-C cable at free jelly case. So yan yung laman ng box niya. Ang bago talaga dito kung sakaling ito yung Poco X8 Pro natin, naka-aluminum frame na tayo at glass back panel. Pero ang pinaka-highlights talaga ng design ng phone na to, yung RGB lights niya, ang tawag ng Redmi dito is the backlight. So pwede mo magamit to sa notifications pati sa charging at pwede mo rin iba-ibayin yung kulay at magagamit mo rin to sa music like Spotify at saka dito sa YouTube or kahit anong ilagay mong apps dito o games para mas maangas pa rin habang naglalaro tayo o kahit nanonood tayo sa YouTube. At sana hindi matanggal to sa global version at makita pa rin natin to sa Poco X8 Pro. So yun yung hiling ko para mas maangas pa talaga yung global version nito. Well anyway, naka 1.5K resolution na tayo dito, AMOLED display with 120Hz na refresh rate, pero maliit yung screen nito na 6.59 inches at sakto lang naman sa kamay. At sa mga maliit na phone na ganito, napakadali niyang hawakan, bezeless na rin yung makukuha natin at ang nagustuhan ko dito naka wideband L1 na siya, full HD na mapapanood natin, black is black talaga, kahit anong angle maganda siya tignan. At lahat ng HDR support na gusto mo nandito na rin, so goods na goods to pagdating sa Netflix. At pati dito sa YouTube, HDR na rin yung papapanood mo, basta HDR content then up to 4K at 60fps. At naka HyperOS 3.0 na rin to out of the box at malaki nga yung battery na 7560 mAh capacity. At mataas na charging speed na 100 watts at almost 1 hour full charge na yung phone mo at tumatagal din yung battery nito dahil malit nga yung screen niya, so kung social media lang aabot to ng isang araw. Sa gaming naman 6 to 8 hours depende sa games na nilalaro mo. At sa mga lumalabas na mga phone ngayon, hindi na nawawala talaga yung mga IP rating natin. Meron tayong IP68 rating at IP69K doesn't water resistant. So hindi ibig sabihin na pwede mong ilublob sa tubig to. Talagang water resistant lang siya, hindi po siya waterproof. At pagdating naman sa chipset nito, meron tayong MediaTek Dimensity 85 Ultra at nagtest ako ng mga games at masasabi ko sa inyo na napakalakas ng chipset niya na umabot yung Antutu score nito ng 2 million ang Antutu score. Pero bago pa lang tong chipset na to, hindi pa siya ganun ka-optimize, kaya asahan natin na hindi siya perfect sa ngayon. Pero ito yung mga tinest kong games. Sa Mobile Legends, makakuha tayo ng mataas na settings at nakakuha ko ng 120fps. Pero nung 3 minutes, bumagsak siya ng 90fps na lang, which is sakit talaga ng Xiaomi o Poco to o Redmi to. Kapag hindi mo kinlear yung battery tsaka performance niya, asahan mo na talagang ganyan talaga siya hanggang matapos yung laro. So tamang-tama nga, 90fps lang hanggang sa matapos yung laro. 18 minutes ako naglaro dito at wala naman ako naramdaman na major frame drops talaga. Itong major frame drops lang talaga ng sakit ng Poco o Xiaomi o Redmi ang nakita ko dito na 90fps lang. At ang temperature nito saktong-sakto lang, nakakuha ko ng 42 degrees Celsius, which is mainit yung room temperature natin dito, nasa 33 degrees Celsius. Pero pagdating naman sa Genshin Impact, makakalaro ka naman ng maayos, makakuha tayo ng 60fps pero hindi siya ganun ka-stable. May mga frame drops at nahirapan yung GPU niya sa ngayon. Pero ang maganda dito, lumalaban naman siya at mayat maya tumataas naman yung frame niya, hindi siya nag-i-stay sa mababang frame. Ayun nga lang, sobrang init na nakuha kong temperature dito, umabot ng 47 degrees Celsius, sobrang init niyan. Pero kung gagamitan mo siya ng phone cooler, hindi siya aabot sa ganyan at gaganda pa yung frame ng Genshin Impact. Kaya sabi ko nga kanina, hindi pa optimized tong chipset na to at alam ko yan dahil marami na akong chipset na tinetest, lalong lalo na pagdating sa gaming. So tinetest ko talaga at alam ko kapag ma-optimize tsaka hindi. Sa Call of Duty Mobile naman, 90fps lang yung makukuha natin hanggang sa matapos yung laro. 10 minutes tayo naglaro dito, nasa 43 degrees Celsius. Pero naalala ko, yung Poco X7 Pro meron tayong 120fps dahil optimized na nga siya. At posible rin na makakuha tayo ng 120fps dito sa katagalan. At bagsak naman yung performance nito o frame pagdating sa PUBG Mobile. 60fps lang yung maximum nito. Pero smooth naman yan, hindi naman heavy graphics yung laro na to, kaya kayang-kaya pa rin yung PUBG Mobile. Pero yung ibang phone talagang nasa 120 na. At maghintay pa tayo para makakuha tayo ng 120fps dito. Pero sa Wild Rift naman,
naman 120 makukuha natin at pareho din sa Mobile Legends nung 3 minutes bumagsak siya ng 90 FPS which is maganda naman yung playing ko dito na 90 FPS pero napaka-weird ng frame na nakuha ko. So kung titignan mo dito yung comparison ng graphs natin sa Mobile Legends saka sa Wild Rift, halos pareho lang yung frame na nakuha ko. Nasa 18 inches ako naglalaro dito at first time ko nakita nagsalubong talaga yung ganyang frame dito sa Mobile Legends saka dun sa Wild Rift. At ang nakuha ko namang temperature dito sa Wild Rift nasa 43 degrees Celsius sa isang laro. So napakaganda ng Game Turbo nito unlike sa global, mas nagugustuhan ko yung user interface nito. At nakatulong talaga yung Game Turbo nila sa ngayon dahil dati hindi ko talaga maramdaman, hindi talaga siya gumagana para sa akin. Kahit na naka-activate yung Game Turbo natin o hindi, pareho pa rin yung performance na nakukuha ko. So sana ma-optimize pa to sa ibang laro at hindi pa talaga siya ganun ka-stable. Lalong lalo na kapag nilaro natin to sa Where the Winds Meet, 30 FPS lang yung makukuha natin doon at hindi pa talaga siya stable. May mga frame drops pa nga ako nakikita kahit na 30 FPS lang, parang bumabagsak siya ng mga 25 to 30 parang ganun. At napakapangit talaga ng frame. So hindi mo siya malaro sa mga bagong laro sa ngayon. Pero maghintay pa nga tayo at sa katagalan ma-optimize na to for sure. At pagdating naman sa camera, meron tayong 50 megapixel na main camera, 8 megapixel na ultra wide at 20 megapixel na front facing camera. Well, ang ginamit na sensor dito is Sony IMX882 na ginamit din sa Poco X7 Pro. At masabi ko dito, tamang-tama yung kulay na i-post mo lang sa social media. Nagkukulang lang ako ng highlights pagdating sa mga photos dito at medyo nagkukulang ako at nididiliman ako sa mga photos na nakuha ko. Pero sa kabuuan, konting highlights lang at dagdagan mo lang sa editing, pwedeng-pwede itong mga photos na to. Actually, maganda naman siya, hindi lang ako ganun kasatisfied talaga. May sharpness siya at nasa bluish tone tayo dito. At sa mga ibang photos naman, makita mo na maganda yung kulay at hindi mo na kailangan ng editing. May part lang talaga. Parang hindi lang consistent yung photos niya kapag sa ibang senaryo. Kapag maganda yung liwanag o maganda yung sikat ng araw o sa broad daylight, maganda yung makukuha mong photos. At stable din dito yung 4K at 60 FPS niya na kahit na maglakad tayo, maganda pa rin yung pinoproduce niyang video. Although may konting jitter effect ako nakikita dito pero sana maayos to pagdating sa updates. At kung gagawin mo tong pang-vlog, pwede to kahit na maglakad tayo. At ang maganda dito, hindi pa rin nawawala na meron tayong 4K at 60 FPS na mas malinaw siya sa 1080p at 60 FPS. So 4 times siyang malinaw. At pwede to sa mga vlogger o kahit na hindi ka vlogger, pwede to. At ito naman yung front camera nito, typical na ganito talaga yung makukuha natin. Hindi siya ganun impressive, may mga gamit lang tayo. At ganyan talaga yung algorithm ng Redmi pagdating sa front facing camera. Then ang pinakamaganda dito, hindi tayo 30 FPS pagdating sa video, naka 1080p at 60 FPS. Na which is good para sa akin na masasabing okay na okay to sa iba compare sa naka 30 FPS lang. At nasa 30,000 pa nga yung iba tapos naka 1080p at 30 FPS lang. Pero ngayon at least meron tayong 60 FPS. So yan yung camera natin. Ito naman yung cons ko sa Redmi Turbo 5. Wala tayong AI image engine o parang super resolution at MEMC features. Pero may tips ako sa inyo kung paano palitawin yan. At nandun yan sa review natin ng Poco X8 Pro. So abangan nyo yung review na yon. Wala rin tayong bypass charging dito at medyo mainit pa yung chipset niya sa ngayon. At wala tayong headphone jack at expandable storage. So the rest maganda na siya. Konting optimization na to, maayos na to sa gaming at sure ako na hindi na mag-iinit pagdating ng araw. At ilang software support lang yan, talagang maayos na to. Kung sakaling ito nga ay magiging Poco X8 Pro natin, malaking factor talaga na naka metal frame tayo at glass panel, unlike sa Poco X7 Pro na plastic frame lang at plastic yung back. So upgrade talaga to. At check natin talaga kung anong talaga makukuha natin sa Poco X8 Pro, kung maganda ba o may mga bagay o features na nag-retain dito sa Redmi Turbo 5 pagdating sa Poco X8 Pro. So abang-abang tayo. I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gatong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.